Hindi ko na alam kung nasaan yung mga kasama ko. Tada! Uulan na malakas. It's already 7:21 and I'm on my way to grab some breakfast kasi later pipick up na tayo nung tour guide natin for our Bakma hike. Yeah, let's go. So I ordered chow hen. Chow means porridge and then hen is baby basket clams. Isa yun sa mga specialties dito sa Hue. And ngayon nag-porridge muna ako para makarecover din tayo kaagad. So something light lang. Excited. Our chow hen's here. Let's eat. This is my first time trying porridge na seafood. Ang sarap. But add some fish sauce. So legit na baby clams talaga siya. Makikita mo pa siya na ang liliit. Oh, we're on our way to Bacman National Park. From the Imperial City around 1 oras yata siya. And na-pick up ako at around 8:30. Pumunta sila sa hotel. Siguro around 9:30 nandun na tayo. Let's go. Tayo po ay nagbabalik. Ang bilis ng mga pangyayari. So, mag-recap na lang ako para madali. Kasi, hindi rin ako masyado nakapag-vlog kanina. So, pagdating namin dun sa parang main office kanina, or parang jump-off point dapat ng Bacma National Park, sumakay kami ng van going to dun sa may landslide site. So, from there, nag-hike kami. Pero sobrang short hike lang, siguro around 5 minutes lang. Kailangan siyang tawirin kasi hindi kaya ng van doon. And then after that, ang option is maglakad for 2 kilometers tapos mag-motorbike or magmo-motorbike ka muna then maglalakad ka for 2 kilometers. So kanina parang wala kasing may gustong sumakay ng motorbike. So halos lahat naglalakad. E di sakto, habang naglalakad ako, merong isang motor na bakante pa. So, sinakay niya na ako. And doon tayo binaba. So, now we're here in the middle of the mountain. And we'll start our 2-kilometer walk. So, actually, hindi siya as in trail talaga. Mas patag siya and sementado na. So, hindi pa siya sa loob mismo ng forest. Ayun. So, ngayon mag-isa ako dito dahil nga wala masyadong gustong mag-motorbike kanina. Good idea din actually yung sa motorbike. Maganda rin na i-take advantage na siya kasi kanina nung yung dinaanan namin medyo malayo talaga siya. Medyo mahabang lakaran and foggy. Ayun, tapos medyo matarik din. So, mas okay na i-motorbike siya. So, right now, I'm still walking. Hindi ko na alam kung nasaan yung mga kasama ko. Sana tama tong dinadaanan ko. Pero sabi nung kuya, dito daw ako, dumiretso daw ako. So, ito, sana tama po ito. Ayun pala, nakalimutan ko sabihin. Kanina, before kami mag-start ng hike mismo, may pinoprovide sila na dry bags. Like this. Tsaka helmet. So, yung helmet para sa motorbike. And then yung dry bag, may laman na water and snacks. Tapos, nagpo-provide din sila ng lunch. May bibigay na lunch box. So, yun yung lunch pagdating sa summit. Actually, halos lahat kami prepared na. May mga dala kaming bag. May dalang water and all. Tapos, ayun. Di namin alam na meron palang waterproof bag na pwedeng gamitin. And ngayon, nakaganto kami lahat. We're now heading to the summit.
Lui, la fille est arrivée avec Exactly. un It's autre an gars en moto. 800-meter walk Fait qu'il from met here. en bas, on the tree. 300 kind of leaves. So, sabi nung guide, gusto daw ma-capture ng Americans tong mountain na to. Kasi nasa gitna siya ng Vietnam. So, kapag nakuha nila to, easier na lang to distribute soldiers and supplies to the other sides of Vietnam. Also, another thing, kanina may tunnel kami na pinasok. And maraming tunnels dito kasi dating merong parang base or may helicopter base dito yung Americans. So yun, gumawa dito ng tunnels yung mga Vietnamese people. Inexplain din ng tour guide na kayang mabuhay dito ng plants from the north and the south kasi nasa gitna siya. Actually, yung trail dito, hindi siya yung as in lupa. Medyo patag na siya and sementado. So it's easier para makapunta dito. I think kaya naman siya ng seniors pero kailangan lang na medyo fit. Although I'm not sure pag bumaba na dun sa mga lakes and waterfalls. But yeah, so far okay pa yung road. Maintained pa yung trail, which is good. Dito nga pala, if kaya ninyo, magsuot kayo ng long sleeves and pants or kahit arm sleeves like this. Tapos covered shoes. Kasi may leeches dito or limatic kung tawagin sa atin. So, para safe na lang din, yan, i-cover ninyo yung katawan ninyo. Itong Bacma, at first, para siyang naging tourist spot for leisure and activities talaga ng mga Vietnamese and the French. Kaya sa baba, may makikita pa rin kayo na resorts, merong mga hotels, cafes, even swimming pools. And then, after that, nangyari na yung war. And ayun, naging base siya ng American soldiers. So ngayon, kapag bumaba ka, may makita pa rin na remnants from the war. Let's go upstairs. Sobrang cloudy ngayon. Let's go and grab some lunch first. Here's what we have for lunch. So nagbigay sila ng small bag. This. And nandito yung lunch box. Tada. Let's see kung anong meron. Here, there's also chopsticks. Tada! There's egg, pork with veggies, and more veggies. May binigyan din sila ng ganito. Snacks with biscuits, banana, and orange. So, we just had lunch and in a bit, aalis na rin kami. Meron din silang binigay na tea and coffee. So, yeah, I'm already full. After this, we'll go to the 5 lakes. So, we're going back via the same way. Bye! I'm not sure kung saan ang daan papunta dun sa lakes and the waterfall. I think it's a different trail. So, yeah, let's go. Well, we're now walking to the 5 lakes. From dun sa trail kanina, hinatid lang ulit ng motorbike. About 2 kilometers. And then, ayun, this is now the trail to the 5 lakes. Let's go. Medyo bato dito. Kaya, doble ingat
And wear your helmet. Lake one. And there's more. Let's go. Lake two. We're here at the third lake. Two more to go. Medyo challenging na dito sa Five Lakes. So imagine, yan yung daan. Tapos sa gilid yung daanan niya. So para siyang, yung bago palabas sa Netflix ngayon, basta lalagay ko na lang dito. Ganun yung feeling. Whew. Fourth Lake! Pwede na daw mag-swim dito. Kasi ito rin yung pinakamalaki. And they give 25 minutes for swimming. Fifth Lake. It's raining. Let's go. Let's go to the waterfall. Laban. Yung trail going to the waterfall is a bit easier than dun sa lakes kanina. Kasi ito parang river crossing na lang siya. And may proper trail. Like that. Maybe something to consider if you want to hike with your kids or your grandparents. Medyo mahirap siya. It's giving rock climbing. Para ako nasa Netflix. We're now here on our last stop. This is the Rhododendron Waterfall. So, hindi siya actually nasa harap ka ng waterfall. Ito, yung likod ng waterfall. So, bumabagsak siya dun sa may baba. And then, behind me is a beautiful bridge. We'll be resting here for 15 minutes and then go back to the jump-off point. We're now heading back to the jump-off point. Uulan na malakas, so mamaya na lang tayo. So, we just got out of the trail. Sobrang init. Anyway, naglalakad na tayo dito ngayon sa kalsada ulit. I think for another kilometer or 2. And then, ganun ulit yung setup. May motorbike, tapos magpapabalik-balik siya para sunduin yung mga naglalakad. We're actually done with our hike and with our tour. We just have to get back to our van. Let's go. So, we're back from the trail. So we took the same way kanina kung paano tayo dumaan dun sa may slide or umikot dun sa may slide. Then our van's still here. Yung mga gamit pala namin, nakuha ko na yung akin. Ayan. And then ibabalik niya yung dry bag and yung mga baunan dun sa van. So, ayun, this ends our Bacma National Park trip. We'll head na to Hue. I think papalit muna ako ng damit later. So, thank you so much for watching me. See you in the next video. Bye-bye!